Magandang araw po. Mayroon tayong bagong i-share. Mayroon kasing nagsabi sa akin na palaging baba daw ng food cost nila, kaya proud na proud siya, Okay, proud na proud siya. Sabi niya, chef, ang food cost namin, requirements namin 22, 23. Okay, yun daw hinihingi sa kanila ng management, no? Ngayon, ang nagiging food cost daw nila is 22, 23 requirements. Nagkaka-food cost daw sila ng 18 actual food cost. Okay, ngayon, ang tanong, chef, okay ba yon? Maganda ba talaga yung yung sobrang baba ng food cost namin? Ang requirements ng company 22, 23. Tapos nung ginagawa namin yung selling price, nag-base kami sa 22, 23. Okay? Tapos napababa namin sila ng almost 5%. Ang tanong, chef, maganda po ba yun? Okay po ba sa company yun? O okay po ba sa amin yun? Okay, ang sagot ko po dyan, hindi po okay yun. Okay? Bakit? Bakit po hindi okay yun? Okay? Ngayon, kapag nung nag-base kayo dati, nung selling price nyo 22, 23, ibig sabihin yun yung standard, yun yung mga grams na nilalagay nyo sa mga recipe. Okay, kunyari 200 grams bawat okay? Tapos nagkapag-come up kayo ng selling price na ganito. Ibig sabihin, minsan, kaya na sobrang baba ng food cost nyo, minsan wala na po sa standard. Instead na 200 grams, mas mababa ang timbang na inalagay nyo. Okay? Unang-una ganon, baka lang naman po, hindi ko pa sinasabing hindi na ninyo nasusunod yung tamang grammings o tamang standard ng timbang ng mga ingredients. Pangalawa, baka gumagamit na po tayo ng mga very low quality na materials o ingredients. Ibig sabihin, dati ginagamit nyo Australian beef for example, tapos bigla na lang kayong gumamit ng local beef kasi mas mura para mas mapapaba. Yun po yung ibig ko sabihin, okay? Instead na gumagamit tayo ng high quality ingredients, minsan baka mas mababa na po yung quality na binibili natin. O sabihin na lang natin na gumagamit na po tayo ng hindi na po standard na ginawa natin dati nung nagsisimula pa lang yung company o yung restaurant natin. Okay, hindi rin po maganda yun. Sobrang baba tayo sa requirements ng company. Alright? Unless talagang nagtaas kayo ng selling price. Kung nagtaas kayo ng selling price, same pa rin yung yung quality na ginagamit nyo, same pa rin yung standard nyo, talaga pong bababa ang food cost kasi nagtaas kayo ng selling price. Okay? Pero kung same price pa rin po ang selling price nyo, tapos napababa nyo ng 5%, 3% based doon sa requirements, hindi na po magandang indication nyo na possible talagang mayroon ng mga bagay na anomalyang nangyayari. Okay? Baka instead na kasi kaya sa kusina po talaga mayroon mga requirements diyan o required na wastages. Okay? Hindi tayo nag-waste o baka talagang sobrang control tayo sa mga wastages. Dapat po may budget po tayo sa mga wastages. Instead na hindi na magandang quality, siniserve pa rin natin para lang makaiwas tayo sa wastages. Okay, isa rin po yun sa mga reason, maybe. Okay, so kung ano man po ang dahilan, check nyo po mabuti, o baka may mali lang naman din sa mga formula na ginagamit natin sa restaurant. Okay, yung reports okay, mga Excel file na ginagawa natin, baka may sakaling mali lang din, kaya ganun kababa. Okay, so muli po si Chef Francis. Magandang gabi po sa inyong lahat.